Pagkatapos magluksa, nakahanap na ng panibagong pag-ibig si Christine. Ngunit ano kaya ang kanyang gagawin kapag biglang bumalik ulit sa buhay niya ang dating asawa na inakala niyang patay na sa mahabang panahon? Sinong pipiliin niya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Para kay Adrian, walang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka marunong magsakripisyo. Parte na ng buhay natin ang pagsasakripisyo para sa ating pamilya. At dito lang natin na ipapakita sa kanila kung gaano nga ba natin sila kamahal. Yung tipong gagawin mong lahat upang mabigyan sila ng magandang buhay sa hinaharap. Yung handa kang gawin lahat ng makakaya mo upang matustusan lang ang lahat ng pangangailangan nila. Sa buhay ng isang tao, may dalawang uri ng sakripisyo. Isang maliit at isang malaking sakripisyo. Maliit na sakripisyo tulad ng paghuhugas ng plato o hindi naman kaya ay pagtulong sa mga gawaing bahay. At malaking sakripisyo naman tulad ng pagbibitaw sa trabaho upang maalagaan ang mga anak mo. O umalis ng bansa para kumita upang maiahon sa hirap ang pamilya mo. Gaano ka nga ba katapang upang isakripisyo mo ang lahat ng meron ka para sa pangarap ng iba? Sigurado ka pa sa desisyon mo, Adrian? Maraming tao sa Pantalan, may iilang babiyahe upang mamasyal at may iba namang bibiyahe sa araw na yon upang magsakripisyo. At isa na roon, si Adrian. Tumango si Adrian sa asawa at masuyong hinawakan ang pisngi nito. Nakangiti niyang pinagmasdan ang kabuuan ng asawa bago tumango sa tanong nito. Sigurado na ako, Christine. Para sa kabutihan niyo rin ang gagawin ko. Sagot ng asawa na malungkot niyang ikinayuko. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makarating ako ng Maynila, tatawagan agad kita. Lumuhod si Adrian sa harap ng kambal nilang mga anak at dito naman nakangiting nagpaalam. Huwag niyong papagalitin ang nanay niyo, ha? Bilin niya na tinanguan naman ang mga ito. Tatawag si tatay sa inyo kapag nakarating na ako sa Maynila. Mga ilang oras po bang biyahe niyo, tay? Tanong ni Jay sa ama. Aabutin po ba kayo ng ilang araw sa dagat? Oras lang ang bibilangin, anak. Si Christine ang sumagot bago hinaplos ang ulo ng bata. Basta tangbilin mo, Adrian, ha? Oo na. Natatawa nitong sambit na inismera ng asawa. Bago ako sumampa ng barko, tatawag ako sa'yo. Baka naman mabago ko pang desisyon mo, Adrian. Muling tanong ng asawa. Pwede namang dito ka na lang para magkakasama tayo ng mga bata. Mahirap magpalaki ng ako lang. Christine, ngayon pa ba tayo aatras? Narito na tayo. Natatawang sagot nito sa asawa na tinawanan lang nito. Nagbabaka sakali lang ako na magbago pang isip mo. Ngumiti sa kanya si Adrian bago hinawakan ang mukha nito. Babalik rin ako, pangako yan. Maagang nawala ng ama si Christine dahil sa aksidenteng kinasangkutan nito nung maliit pa lamang siya. Tulad ni Adrian, mandaragat din ito at magsasakripisyo rin para sana sa kinabukasan niya. Ngunit lahat ng sakripisyo niya ay hindi na rin naisakatuparan nang nakarating sa kanilang balitang nasawi ito. Lumaki si Christine sa poder ng kanyang ina nang wala ang ama nito. At hindi niya rin maipagkakailang nagkaroon siya ng trauma dahil sa nangyari sa ama. Ayaw niyang mawala si Adrian dahil tulad ng ina niya noon, dito lang siya kumukuha ng lakas. Kahit na minsan ay naiisipan niya ring sumuko na lang sa buhay. Ito ang tinapos ni Adrian sa kolehiyo at ito rin ang pangarap na gustong-gusto niya.
Kaya naman kahit na anong gawin ni Christine sa pagtanggi sa mga plano nito, wala na siyang nagawa ng magdesisyon nito. Para naman kay Adrian, wala siyang ibang hangad kung hindi ang magandang buhay para sa asawa at sa mga bata. Ayaw niyang lumaki ito nang walang sumusuporta sa kanila. Kaya naman kahit na mahirap para sa kanyang umalis at iwanan ng mga ito, wala rin naman siyang pagpipilian. Alam niya rin naman at may ideya siya tungkol sa trauma ng asawa niya. Kaya naman hindi na rin ito nagtaka nang maramdaman niya ang takot nito sa pag-alis niya. "Pangako, babalik rin ako, okay?" Muli niyang sambit na ikinatango na lamang ng asawa. Nang dumating na ang oras na kinakailangan niya ng sumampa sa barko, wala siyang nagawa kung hindi ang bitawan ng asawa at tumalikod na nga sa mga ito upang maglakad papasok. Walang nagawa si Christine kung hindi ang tumahimik na lamang at lumuha habang pinagmamasdan ng asawang lumalakad palayo sa kanila. Nagtatrabaho si Christine bilang guro sa eskwelahang malapit sa bahay nila. Aminin man nila o sa hindi, kulang pa ang sinisweldo ni Christine para sa mga gastusin nila sa bahay. Ayaw rin namang maging pabigat ni Adrian sa asawa, kaya naman nang magkaroon ng oportunidad na muli siyang sumampa sa barko, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na bumalik sa trabaho. Simula kasi nang pinakasalan niya si Christine at nang magkaroon sila ng anak, palagi na lang itong nasa bahay at nakatoka sa pag-aalaga ng mga anak dahil pumapasok si Christine sa trabaho. Ngayong malaki na ang mga bata, ito na rin ang panahon niya upang magsakripisyo para sa mga ito. "Ganon talaga, Christine," saad ni Chesley na ikinanguso niya nang magkwento siya rito ng tungkol sa sama ng loob niya sa asawa. "Bahagi ng buhay natin ang pagsasakripisyo. Hindi mo lang alam, pero nagsakripisyo rin ang asawa mo noon." Paano?" Natawa si Chesty sa tanong ng kaibigan, kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng hiya. Baka isipin ni Chesley na minamaliit niya ang asawa sa mga naging sakripisyo nito. "Hindi ba't iniwan niya ang pagiging seaman para lang alagaan ang mga anak niyo noon?" Sagot nito na mas lalo niyang ikinanguso, lalo na nang maalala niya ang lahat. "Hindi ba't siya ang nag-alaga sa kambal simula nung nanganak ka? Hindi rin biro ang ginawa niya, Christine. Isipin mo, isinakripisyo niya ang pangarap niya dahil nakikita niyang gusto mo nang bumalik sa trabaho. Pero wala kayong makuhang katulong na mag-aalaga sa mga bata. Kahit gustong-gusto niyang magtrabaho sa barko, wala siyang choice kung hindi ang bitawan ito. Christine, sa sobrang pagmamahal ni Adrian sa'yo, nagawa niyang isakripisyo ang trabaho niya para sa kaligayahan mo. At ngayong may oportunidad na dumating, ito na rin ang pagkakataon niya para makabawi sa lahat ng naging sakripisyo mo naman." Nakukuha niya ang nais na ipunto ng kaibigan, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang yumako at tumango na lang, kahit na paulit-ulit siya nitong pinagsasabihan. Oo, may pagka-immature siya minsan at tila babulag siya sa sakripisyong ginagawa ni Adrian. Ayaw niyang isipin ng ibang tao na baldado at walang pangarap para sa buhay nila ang haligi ng tahanan ng pamilya nila. "Hindi pa rin po ba tumatawag si tatay?" tanong ni Jade habang nagpe-prepare siya sa hapunan nilang tatlo. "Pansin ko po kasi may mga 2 linggo na po siyang hindi tumatawag sa atin." "Nako, baka busy lang sa trabaho si tatay," sagot naman ni Jay sa kapatid. Hindi naman mahirap gumawa ng paraan para makatawag." Huminga ng malalim si Christine bago lumapit sa kambal. Bago pa man ito mag-away ay dali-dali na siyang pumagitna sa dalawa. "Mga anak, busy lang ang daddy ninyo sa trabaho. Nasa dagat sila, kaya posible ring walang signal sa barko nila." Nagpatuloy lang si Christine sa pagpapaliwanag sa 2 bata
hanggang sa naintindihan ng mga ito ang tungkol sa trabaho ng daddy nila. Nang magkaroon naman ng chance si Adrian na tumawag sa tatlo, sa halip na magkamustahan, ay nauwi ang usapan nila sa pagpapaliwanag sa mga ito tungkol sa trabaho niya. Kaya pasensya na ha kung hindi madalas na makatawag si tatay sa inyo. Aniya na ikinabuntong hininga ng dalawa. Sige na, papatayin ko na tong tawag. Hahanap lang ulit ako ng time na makatawag sa inyo kapag nakadaong na kami sa South End, ha? Mag-iingat ka dyan, Adrian. Sambit ni Christine na ikinangiti niya. Oo naman. Mag-iingat din kayo dyan ng mga anak natin. Sagot niya bago ngumiti ng malungkot sa kamera. Miss ko na kayo ng mga bata. Miss ka na rin namin. Aniya bago bumuntong hininga. Kung meron lang talagang ibang paraan, pababalikin kita rito. Ang kaso, ito lang ang paraang alam ko. Sagot niya. Gustuhin ko mang umuwi. Wala rin ako magagawa dahil nakakontrata ako. Pero huwag kang mag-alala dahil mabilis lang naman ang 7 buwan. Sana nga ganun lang kabilis. Mahinang tugon ni Christine bago sila nagpaalam sa isa't isa. Asawa mo yon, Adrian? Nakangiting tanong ni Luhens. Kasama niya sa barko nang maputol ang tawag. Aba, marunong kang mamili ah. Dagdag nitong biro na tinawanan niya. Sa barko ay si Luhens ang lagi niyang nakakausap tungkol sa pamilya niya. Dito niya ibinabahagi lahat ng problema niya. Lalo na sa tuwing magkakaproblema silang dalawa ng misis niya. Mahirap talaga yan sa umpisa, pero hindi kalaunan masasanay ka rin. Sagot nito. Alam mo, kung ako sa'yo, ikaw nang humingi ng tawad. Aba, yung mga katulad nating gwapo, dapat tayong nanunuyo sa mga asawa natin. Lalo na kung sila naman talagang may kasalanan. Dagdag pa nito na ikinatawa nilang dalawa. Sa tuwing may kailangan si Adrian, si Luhens ang nalalapitan niya. Kaya naman sa tuwing may hinihingi ito sa kanya, wala siyang nagagawa kung hindi ang pagbigyan ng kaibigan. May 2 buwan na rin simula nang huling nakatawag si Adrian kay Christine. Kahit na bahagya niya ring namimiss ang asawa at kahit na gustong-gusto niyang tumawag dito, wala rin naman silang mahagilap na signal. Kaya naman kahit na mahirap sa kanya, inuubos niya na lang ang oras niya sa pagtitig sa picture ng mga ito sa cellphone bago matulog. Sa tuwing nagpapahinga naman sila sa baybayin ng bansang pinupuntahan nila, nauubos lang ang oras nila sa paghahanap ng signal, sa halip na magpahinga at enjoyin ang view sa bansang iyon. Hindi ba pwedeng gumamit ng internet dito? Tanong ni Adrian kay Luhens nang dumaong sila sa pier. Bakit, Adrian? Tanong nito, kahit bakas naman sa itsura ng kaibigan kung ano nga ba ang gusto nitong gawin. Siguro manunood ka ng... Tatawagan ko lang ang misis ko. Sagot nito na ikinatawa ng kaibigan. Mamaya ka na tumawag, Adrian. Muli nitong sambit. Nandito pa tayo para mag-enjoy eh. Ngayon na nga lang tayo nakadaong, pamilya pa rin ang iniisip mo hanggang ngayon. Abay malamang, sagot ni Adrian, bago suminghal na ikinatawa ng kaibigan. Palibhasa kasi wala ka nang babalikan sa Pilipinas, kaya ganyan ang mindset mo. Hoy, foul yan ha? Reklamo ni Luhens na ikinatawa niya. At saka nagbibiro lang naman ako. Bakit na may personal ka? Natawa na lang si Adrian sa reaksyon ng kaibigan. Sa kabilang banda, nagpatuloy lang si Christine sa buhay niya. Kahit na naging mahirap sa kanya ang lahat sa simula, nang umalis ang asaway, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang i-provide ang lahat ng kailangan ng mga anak niya. Kahit na 2 buwan na silang walang komunikasyon sa isa't isa, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman nito para sa asawa. Lalo lang pinagtibay ng panahon, ika nga. Couple bracelet niyong mag-asawa? Natatawang tanong ni Luhens
habang pinagmamasdan ang suot na bracelet ni Adrian. Pwede ko bang hiramin kahit ngayong araw lang? Nakakaintindi ka ba? Pabirong singhal ni Adrian na ikinatawa nito. Ang sabi ko, couple bracelet namin to ng asawa ko. Hindi ko to pwedeng hubarin at ipamigay sa'yo ng ganun lang. Ang sabi ko naman, hihiramin ko lang. Wala akong sinabing ipamigay mo sa akin. Ang damot mo naman, Adrian. Kahit ngayong araw lang naman eh. Muli nitong sambit na ikinahinga niya na lang ng malalim. At isa pa, birthday ko naman ngayon. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko rin naman mamayang umaga. Sige na nga. Pagpayag ni Adrian bago inabot sa kaibigan ang bracelet na hiningi nito. Pero ipangako mo sa akin na hindi mawawala yan, ha? Oo naman. Sagot nito bago isinuot ang bracelet na hawak niya. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa muling tinawag ng katrabaho nila. Lumapit ito sa kanila at kunot noong nagtanong. Anong ginagawa niyo rito sa deck? Ay sus, hindi ba halata, Mikey? Reklamo ni Luhens na inismeran nito. Ba't ba nandito ka? Alam mo bang sinisira mo lang kwentuhan naming dalawa nitong si Adrian? Ang tanga mo, lalapit ako sa'yo nang walang dahilan. Biro nito na ikinatawa nila. Hinahanap kayo ni Kapitan. Kailangan raw ng tauhan sa baba. Naku, yan talagang si Kapitan, panira ng moment. Palibhasa kasi matandang binata. Reklamo ni Luhens na tinawanan nila. O siya, ano bang gagawin? Basta bumaba na kayo dun sa baba. Sagot ni Mikey. Malakas raw ang alon ngayon kaya kinakailangang i-check lahat. Bumalik na sa trabaho ang dalawa. Magmula pa kanina ay napapansin na ni Adrian na malamig ang simoy ng hangin mula sa karagatan. Hindi rin normal ang paghampas ng alon sa barko nila. Kaya naman nasisigurado niyang alam na rin ng kapitan na may mangyayaring hindi maganda sa kanila kung magpapakampante lang sila. Nay, nakita niyo po ba yung highlighter ko? Tanong ni Jace kay Christine. Abala si Christine sa paghihiwa ng karne sa kusina, kaya naman hindi niya maharap ang hinahanap ng anak. Pakitingnan na lang dyan sa estante, anak. Ang alam ko dyan ko lang inilagay ang mga gamit mo. Agad na napatalon si Christine sa gulat nang may nabasag sa living room kung nasaan si Jace. Dali-dali siyang tumakbo patungo doon, lalo na nang marinig niyang nasaktan ng anak. Ano nangyari, Jace? Nay, hindi ko po sinasadya na matabig. Marahan siyang lumingon sa nabasag at halos mawala siya sa wisyo nang makitang nasa sahig na ang wedding pictures nilang dalawa ni Adrian. Basag ang frame ng picture nila at mas lalo lamang nakaramdam ng pangingilabot si Christine nang lumapit siya rito upang damputin ito. Adrian, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng picture nilang dalawa na hindi sinasadyang nabasag ng anak. Halos mabura ang mukha ni Adrian ang dahil sa pagkakabasag nito, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng takot. Lalo na't sa parte lamang ng mukha ni Adrian ang nagkaroon ng lamat mula sa pagkakabagsak. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Luhens habang nakasteady sa pagkakatayo na animoy may pinapakiramdaman. Nararamdaman mo ba yun, Adrian? Ang alin? Parang lumalakas ang alog ng barko. Mahina nitong sambit na ikinakunot ng noo ni Adrian. Pakiramdam mo. Pakiramdam mo lang yan, Luhens. Sabi ko kasi sa'yo kanina, huwag kang iinom. Hindi ako nakainom, Adrian. At nasa tamang wisyo pa ako, no? Aniya bago muling nanahimik. Pakiramdam ko talaga may umaalog sa loob ng makina ng barko eh. Ano ka ba? Normal lang na umaalog ang barko. Lalo na't nasa gitna tayo ng dagat.
Malakas ang alon ngayon, kaya ganun. Saad ni Adrian, kahit na aminado siyang hindi na rin maganda ang pakiramdam niya sa sinasabi ng kaibigan. Hindi talaga ako nagbibiro, Adrian. Meron talaga akong nararamdaman. Bago pa man matapos si Luhen sa sasabihin niya, ay agad silang napadapa sa kinatatayuan nang may sumabog mula sa ilalim. Adrian, takbo! Sigaw ni Luhens, sabay hatak sa kaibigan palabas ng kwartong iyon. Magkasabay nilang tinungo ang daan palabas ng direksyong iyon at halos magimbal silang dalawa nang maramdaman nilang unti-unting tumatagilid ang barko. Nasa 2,000 lamang ang guest ng cruise ship, kaya naman naging pahirapan sa kanilang lahat ang mag-unahang makalabas at makatakas sa trahedyang kinakaharap nila. Nang dahil sa dami ng tao, agad na nawala si Luhen sa kumpol ng mga taong nag-uunahang makasampa sa emergency boats. Luhens! Paulit-ulit niyang sigaw sa kaibigan nang hindi niya ito muling nakita pa sa dami ng mga pasahero. Agad na kinuha ni Mikey ang kwelyo niya at sapilitan siyang dinala sa deck upang patalunin sa dagat kung saan naghihintay ang mga emergency boats na para sa mga crew. Anong ginagawa mo? Talon! Sigaw sa kanya ni Mikey na hindi niya ginawa. Ang sabi ko, tumalon ka! Gusto mo bang mamatay? Pero wala pa si Luhens. Wala na siya! Bumuhos ang malakas na ulan kaya naman mas lalo lamang naging pahirapan sa kanila ang makatakas. Unti-unti na ring tumatagilid ang barko. Alam niyang ilang minuto na lang ay tuluyan na itong lulubog sa dagat. Pinilit siya ni Mikey na tumalon upang iligtas ang sarili niya. Pero mas nanaig pa rin para sa kanya ang hanapin at tulungan ng kaibigan. Kahit na alam niyang napaka-imposible na para rito ang mahanap at mailigtas. Marami na ang nakikita niyang tumatalon sa dagat at ang ilan sa mga to ay walang suot na life jackets. Kabi-kabila na rin ang mga bangkay na nakikita niyang lumulutang sa dagat. Ngunit sa halip na tumigil sa paghahanap, ay nagdesisyon na lang siyang magpatuloy. Luhens! Sigaw niya. Luhens! Nasaan ka? Sinuyod niya ang lahat ng kabina, ngunit hindi niya na nagawang hanapin pa ang kaibigan. Nang makita niyang pagpasok ng tubig sa loob ng cabin kung nasan siya, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumakbo palabas at sinalubong ang pagragasan ng tubig sa direksyon niya. Nakarating kay Christine at sa pamilya ni Adrian ang trahedyang nangyari sa gitna ng dagat. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na sumama sa pag-rescue sa mga biktima hanggang sa nakarating na nga sa kanya ang balitang nahanap na ang asawa niya. Adrian! Bulong niya sa sarili. Agad na bumuhos sa gilid ng pisngi niya ang luhang kanina niya pa pinipigilan nang makita niya ang bangkay ng asawa. Marahan siyang naglakad patungo rito at marahang hinaplos ang braso ng asawa. Nang makita niya ang bracelet na suot nito, doon lang rumihistro sa mukha niya ang sakit. Lalo na nang makilala niya ang bracelet na suot na bangkay. Sunog ang kalahati ng katawan nito dahil sa tagal na pagkalubog sa dagat, hindi na rin magawang mamukhaan ni Christine ang mukha ng asawa. Ngunit nang makita niya ang bracelet na suot nito, doon niya napatunayan sa sarili na yun na nga si Adrian. Diyos ko! Anong nangyari sa anak ko? Hagulgol ng nanay ni Adrian, sabay luhod sa gilid ng bangkay ng anak. Diyos ko! Anak ko! Bakit nangyari sa'yo to? Sana ako na lang ang namatay. Diyos ko! Anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Adrian! Bakit nangyari sa'yo to? Pag-iyak ni Christine habang pinagmasdan ang nangyari sa asawa. Ang asawa ko. Wala na asawa ko. Napuno ng iyakan ng dalampasigan
lalo na nang isa-isahang inahon ng mga rescuer ang mga bangkay na nakita nilang palutang-lutang sa dagat. Halos lahat ng na-rescue nila ay takot na takot. Mahigit 1,000 ang namatay sa trahedya habang nasa 200 katao pa lang ang nare-rescue ng mga rescuer. Hindi na nila makita pang iba. Medyo malalim ang dagat at napaka-imposible na para sa kanilang suyurin pang kabuuan ng dagat. Lalo na't lumubog na rin sa kaila-ilaliman ng barko na nagsisilbing huling pinagstayhan ni Adrian bago siya kinuha ng poong may kapal. Marami ang nakisimpatya sa burol at libing ni Adrian. Halos ang ilan sa kanila ay malalapit na kaibigan ng mag-asawa at ang iba naman ay co-teachers ni Christine sa pinagtuturuan. At isa na nga sa mga iyon ay si Tommy. Nakikiramay ako sa pagkawala ng asawa mo, Tin. Malungkot na ani ni Tommy na marahan niyang tinanguan. Lumapit siya sa kaibigan at marahang hinawakan ang kamay nito. Malalagpasan mo rin ang lahat ng yan. Nandito lang ako para sa'yo. Ang sabi sa investigasyon ay may problema raw sa makina ng cruise ship na naging resulta ng pagsabog nito. Dumagdag pa raw ang hampas ng alon mula sa karagatan na naging resulta kung bakit tuluyan na rin itong lumubog sa gitna ng karagatan. Ang sabi sa ulat ay kasama raw si Adrian sa mga bayaning crew na tumulong sa ilang biktima na makatakas sa paglubog ng barko. Pumasok raw ito sa isang cabin habang isa-isang pinapalabas lahat ng guest na naroon hanggang sa tuluyan na nga siyang naipit sa mga estanteng tumupok sa kanya. Marami ang nagpahayag ng galit sa pamunuan ng cruise ship na iyon at isa na nga doon si Christine. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na itong nagsara sa negosyo ng malugi at nang mabayaran lahat ng napinsala sa trahedyang nangyari. Ilang buwan ring nagdamdam si Christine sa pagkawala ng asawa. Sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot, sa tuwing naaalala niya ito at ang pinagsamahan nilang dalawa, bigla-bigla na lamang sumusulpot si Tommy sa harapan niya upang patahanin ng kaibigan sa pag-iyak. Dahil nga sa likas na maalaga si Tommy, ay hindi niya maiwasang aksidenteng mahulog ang loob sa kaibigan. Unti-unting napapansin ni Christine ang mga lihim na sulyap ni Tommy sa kanya sa tuwing nasa faculty siya, kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng kung anong kiliti sa puso niya. Mali nga bang magmahal muli pagkatapos na masaktan? Para nga pala sa'yo to, Christine. Saad ni Tommy, sabay abot ng bulaklak sa desk niya. Pansin ko kasi na kanina ka pa malungkot dyan. Sana makatulong man lang sa'yo to, kahit papano. Salamat, Tommy. Ngumiti sa kanyang binata bago umupo sa bakanting upuan na nasa gilid niya. Pwede ba akong magtanong sa'yo, Christine? Oo naman. Sagot ni Christine, kahit na may ideya na siya kung saan tutungo ang usapan nilang iyon. Tungkol ba sa mga test ng mga bata yan? Muli niyang tanong, kahit na alam niyang hindi naman doon ang itatanong ng binata. Bahagyang natawa sa tanong niya si Tommy, kaya naman hindi niya iwasang mapanguso. Hindi, wala itong kinalaman sa trabaho natin. Sagot nito. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung may free time ka mamayang gabi. Alam mo na, dinner date naman tayo kahit na papano. Sagot ko naman ang lahat. Manood din tayo ng movies kung gusto mo. Naku, okay sanang ideya mo eh. Kaso may pasok pa tayo bukas. Pwede namang ipagpaliban muna natin yung panonood ng movies. Muli nitong kambyo na pinag-isipan niyang muli. Kahit dinner lang muna din. Promise, hindi tayo magtatagal sa labas. Pero may balak sana ako mamaya eh. Ngumiti siya ng pilit sa kanya. Kaya naman hindi na iwasan ni Christine ang maawa. Sige na, Tin. Birthday ko naman ngayon. Kaya sana mapagbigyan mo naman ako.
Hindi naman ako mabisita ng mga kapatid ko dahil malalayo sila. Muli nitong sambit na ikinahinga niya ng malalim. Gusto ko sana mag-celebrate ng birthday ko kasama ka, Tin. Yun ay kung okay lang sa'yo. Naging mabuting kaibigan naman si Tommy sa kanya. Kaya naman napakahirap para sa kanyang tumanggi sa inaalok nito. Sa itsura nito, mukha itong nagmamakaawa sa kanya sa isang bagay na hindi niya alam kung pagbibigyan niya ba o tatanggihan. May magiging problema nga ba kung tatanggihan niya ang alok nito? Susubukan ko, Tommy. Yes! Pero hindi ko masisigurado na makakasama ako, ha? Muling banat nito. May mga anak kasi ako naghihintay sa pag-uwi ko. Gusto ko sana kasi muna silang maasikaso. Pwede rin naman natin silang isama, Tin. Sagot ni Tommy sa kanya. Total naman ay napalapit na rin ang loob ko sa mga bata. Simula nang mamatay si Adrian, nagsimula nang magparamdam si Tommy sa kanya. Itinago niya man o hindi, napapansin na rin ng mga kasamahan nila sa trabaho ang pagporma nito sa kanya. May ilang natutuwa, pero may ilan din namang nangungwestiyon sa kung ano nga bang meron sa kanila. Diyos ko, wala pang 1 taon simula nang mamatay yung asawa niyan. Pagkatapos ngayon ay naglalandi na naman. Nako, ganyan talaga kapag Makati. Walang nilalagpasan. Baka naman mayaman yung lalaki. Balita ko, teacher din yan. Mga teacher pa naman. Nako, insulto yan sa trabaho nila. Bahagyang nahinto sa paglalakad si Christine nang marinig ang mga salitang iyon mula sa mga kapitbahay nilang tsismosa. Sa halip na patulan pa nga ang mga ito, nagdesisyon na lamang siyang magbingi-bingihan sa lahat. Nawalang pambabaliwala niya sa mga sinasabi nito nang lumapit sa kanya ang anak. Seryoso ang mukha nito na ikinalaho ng ngiti niya. Totoo po ba yung narinig namin, Nay? Tanong ni Jace na ikinakunot ng noo niya. Totoo po ba yung sinasabi nilang may bago ka ng manliligaw? Anak, anong sinasabi mo? Kalat na sa buong school yung manliligaw mo. Mula nitong sigaw na ikinaawang ng bibig niya. Talaga, Nay? Wala pang ang 1 taon simula nung nawala si tatay, pero may ipinalit ka na kaagad? Anak, hindi naman sa ganon. Sinubukan niyang lumapit sa anak, ngunit umatras lang ito sa kinatatayuan niya. Nakakahiya ka, Nay. Muli nitong sambit, bago siya nito tuluyang tinalikuran. Baka naman nasasaktan lang siya sa nalaman niya, Tin. Sambit ni Tommy nang magkita sila sa faculty ni Christine. Nang dahil sa nangyari kagabi, ay hindi agad nakatulog si Christine. Hindi niya na rin nagawa pang makapagsinungaling kay Tommy dahil ito ang kauna-unahang tao na nakapansin sa kawalan niya ng tulog. Huwag kang mag-alala, kaya ko pa namang maghintay. Muli niyang sambit sa dalaga na ikinahinga na lang nito ng malalim. Abutin man yan ng maraming taon, wala akong pakialam. Kung kailangan kong ligawan ng mga anak mo, liligawan ko. Hanggang sa matanggap nila ako. Hindi rin nagtagal, ay unti-unti nang nahulog ang loob ni Christine sa binata. Maging ang mga anak niya ay unti-unti nang natanggap ang presensya ni Tommy. Kahit na minsan ay naiilang pa rin si Jay sa kanya. May mga pagkakataong ini-spoil ni Tommy ng mga laruan at gadget ang mga bata. Kaya naman hindi kalaunan ay natanggap na rin siya ng mga ito. Sariling anak na kung ituring ni Tommy ang mga bata. Kaya naman mas lalo lamang napalapit sa kanya ang mga bata. Hindi rin kalaunan ay nagpakasal silang dalawa ni Christine na pinaboran naman ng mga magulang niya. Deserve mo rin namang maging masaya, anak. Saad ng nanay ni Adrian
na naluluha nang tinanguan siya. Alam ko rin namang matutuwa si Adrian sa langit. Lalo na ngayon nakikita kanyang masaya kasama si Tommy. Makalipas ang 3 taon, naging masaya naman ang pagsasama ng dalawa. Hindi niya rin maipagkakailang may parte pa rin si Adrian sa puso niya. Hindi tulad dati, hindi na siya ganoong nagdadamdam sa pagkawala ni Adrian. Pero hindi niya rin maipagkakailang mahal niya pa rin ito kahit na wala na. Nasa living room ang asawa at ang mga anak niya habang siya naman ay naghahanda ng tanghalian para sa kanila. "Panalo ako sa pustahan natin, Tito!" Natatawang pambubuyo ni Jay sabay suntok sa balikat ng lalaking minsan niya na rin nakaaway. "Talo ka, magbabayad ka sa akin!" "Oo na!" Natatawang sagot ni Tommy bago bumunot ng 1,000 sa petaka. "Kung hindi ka lang malakas sa akin bakit tinakbuhan na kita?" "Ay, wag ganon, Tito. Madaya ka naman Sabat naman ni Jade bago pa sila nagtawanan. "Anong niluluto ng misis ko?" Tanong ni Tommy nang mapadpad siya sa kusina. Masuyo niyang niyakap ang bewang ni Christine at hinalikan nito sa leeg na ikinatawa ng asawa. "Ano ba, Tommy? Baka makita ka ng mga bata." Natatawa niyang saway na tinawanan nilang dalawa. Nasa kalagitnaan sila ng kwentuhan nang makarinig sila ng 3 magkakasunod na katok sa pintuan. Bahagya pa muna silang nagkatinginan dahil wala naman silang ideya sa kung sino nga ba ang nasa likod ng pintong iyon. "May niyaya ka bang bisita ngayong araw, Han?" Wala naman akong matandaan," sagot ni Christine. "Bantayan mo tong niluluto ko Ako nang titingin sa labas." Nagkibit na lang ng balikat si Tommy bago niya hinayaan si Christine sa balak nito. Nakaramdam ng kung ano sa dibdib si Christine nang magdesisyon siyang lumakad patungo sa pintuan. Hindi niya alam, pero tila ba may humahaplos sa puso niya. Nakangiti niyang sinalubong ang lalaking nakatalikod sa pintuan nang buksan niya ito. Nakasuot ito ng itim na jacket at prenteng nakapamulsa. Base sa postura nito, tila ba pinagmamasdan niya ang buong bakuran ng bahay ni Christine. Kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. "Sino pong kailangan niyo?" Marahang lumingon sa gawin niya ang lalaki at halos mawala siya sa balanse sa gulat nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa. "Adrian?" Gulantang niyang tanong. Tuluyan nang bumaling sa kanyang lalaki. May peklat ito sa muka at medyo tumanda ng kaunti ang itsura niya. Agad na nangilid ang mga luha ni Adrian nang makita niyang muli ang asawa. Sa 3 taon niyang pananatili sa islang iyon, hindi niya pa rin mapigilang purihin ang itsura ng asawa niya. Tila ba wala man lang nagbago sa itsura nito, hindi tulad ng sa kanya. "Mahal ko," sambit niya bago niya hinila ang asawa at ginawaran ng mahigpit na yakap. Ginantihan ng yakap ni Christine ang asawang matagal niya nang hindi nakita. Nang maalala niyang nakaraan, doon na lamang siya bumalik sa wisyo at mabilis na tinanggal ang pagkakayakap ni Adrian sa kanya. Patay ka na," sambit niya na mariing inilingan ni Adrian. "Nandun ako nung inilibing ka, Adrian. Nakilala ko ang katawan mo. Suot mo ang bracelet nating dalawa. Imposibleng buhay ka." Malungkot siyang hinawakan ni Adrian sa braso na naluluha niyang iniilingan. Si Luhens ang may hawak ng bracelet. Ang kaibigan ko. Siya ang nasa puntod na ginawa niyo para sa akin. Naluluhang sagot ni Adrian sa kanya
bago marahang pinunasan ang luha ng asawa. Please, Christine, hayaan mo ako magpaliwanag. Mahal na mahal ko kayong tatlo ng mga anak natin. Nang makita ng mga mangingisda na kumupkop kay Adrian na palutang-lutang ito sa dagat, doon na sila nagdesisyong kupkupin ito. Dinala nila ito sa ospital sa islang pinagdalhan sa kanya. At nang mapag-alaman nilang dumanas ng head injury si Adrian nang dahil sa aksidente, hindi na sila nagdalawang isip pa na kupkupin na muna ito. Pansamantalang nawala ang alaala ni Adrian tungkol sa kung sino siya at ang pamilya niya. Pero nang unti-unti ring bumalik ang alaala niya, sa paglipas ng 3 taon, doon lang siya nagdesisyon na bumalik sa asawa at mga anak niya. Miss na miss ko na kayo ng mga bata. Tatay? Gulat na tanong ni Jace nang makita niya kung sinong kausap ng ina. Tatay! Muli nitong sigaw bago hinagka ng ama. Nang lumabas si Jade at nang makita ang ama, gulat din ang rumihistro sa mukha niya bago siya tumakbo patungo rito at sinalubong rin ng yakap ang taong inakala nilang patay na. Tay! Miss na po namin kayo! Sinong bisita mo, Han? Tanong ni Tommy, kasabay ng paglapit sa pinto. Dahang-dahang bumagal ang paglapit niya nang makita ang 2 bata na mahigpit na nakayakap sa lalaking bisita nila. Lumingon siya kay Christine at agad na nangunot ang noon niya nang makita niya itong lumuluha sa gilid. Sino siya? Tanong ni Tommy, sabay lingon kay Adrian nang mapansin niyang walang balak na sumagot sa kanya si Christine. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Ramdam ni Adrian ang pagkunot ng noon niya nang makita niyang lalaking iyon. Kilala niya ang mukha ng lalaking iyon, ngunit hindi niya magawang mahinuha kung saan niya ba niya ito nakita dati. Akong dapat magtanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo rito? At bakit mo kasama sa iisang bahay ang asawa ko? Naguguluhan niyang tanong bago lumingon kay Christine na ngayon ay hindi makalingon sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Christine? May lalaki mo ba siya? Hindi ko siya lalaki, okay? Pigil agad ni Christine bago hinawakan ng kamay ng asawa na inilayo lang nito sa kanya. Lumingon siya sa mga anak. Pumasok na muna kayo sa loob. Pero Nay, sabi ko pumasok muna kayo sa loob. Sigaw agad ni Christine. Tinanguan ni Adrian ang kambal, kaya naman sumunod na lang sila sa utos ng ina. Muli siyang lumingon sa 2 lalaki at naiiyak na umiling. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo, Adrian. Pwede bang sabihin mo na lang ang totoo, Christine? Tanong ni Adrian bago dumuro kay Tommy na ngayon ay nasasaktang nakatitig sa asawa. Sino tong hayop na to? Mas hayop ka! Makakapag-usap naman tayo nang hindi nagsisigawan! Sigaw ni Christine bago pumagitna sa 2. Lumingon siya kay Tommy at naiiyak na nagpaliwanag. Hindi ko alam kung paanong nangyari ang lahat. Tommy, saksi ka. Dumalo ka sa libing ng asawa ko. Asawa mo? Tanong ni Tommy bago nagulat na lumingon kay Adrian. Ikaw yung Adrian na... ikaw, sino ka? At bakit kasama mo ang misis ko? Nasasaktang tanong ni Adrian habang nakaduro sa bahay. 4 na taon lang akong nawala? Pero nakahanap ka kaagad ng bago? Magpapaliwanag ako, Adrian. Sinubukang hawakan ni Christine ang braso ni Adrian na mabilis niyang tinanggal.
Walang nagawa si Christine kung hindi ang humagulgol sa ginawang pananaboy ng asawa niya. Mahal mo siya? Tanong nito na hindi niya sinagot. Kung alam ko lang na wala na pala akong pamilyang aabutan dito sa Pilipinas, eh di sana pala, ipinagpatuloy ko na lang ang buhay ko sa islang yan. Wala kang alam, Adrian. Mas lalong wala kang alam, Christine. Sigaw nito sa asawa bago umiling. Ginawa kong lahat ng makakaya ko para mabuhay sa aksidenteng yon. Dahil alam kong naghihintay ka at ang mga anak natin sa pag-uwi ko. Muntik na akong mamatay, Christine. Muntik na akong mamatay sa barkong yon. Ang buong akala ko, maghihintay ka sa pagbalik ko. Pero mukhang nagkamali ako sa inakala ko. Naghintay ako sa iyo, Adrian. Ilang araw? Ha? Tanong ni Adrian bago sarkastikong natawa. Kung naghintay ka, hindi ka magpapakasal sa iba. Lumingon siya kay Tommy na hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin sa nangyari. Alagaan mong asawa ko. Mahal na mahal ko yan. Hindi ito nakasagot sa kanya. Kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi ang mapangisin na lang bago nagdesisyong lumakad palayo habang patuloy na nagpunas ng luha. Mahal mo siya. Saad ni Tommy na naluluha niyang binalingan ng tingin. Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, Christine. I'm sorry, Tommy. Naluluhang tumango sa kanya ang asawa. Bago nito marahang pinunasan ang luhang patuloy lang na dumadaloy sa mukha niya. Kahit na mahirap para sa akin, papalayain kita. Aniya, dahilan upang mapatigil si Christine sa sinabi nito. Hindi ko kayang makitang nahihirapan ka din. Kahit na gusto ko siyang patayin ng dahil sa labis na selos, wala akong magawa. Naaawa ko sa mga anak niyong dalawa. Tommy, habulin mo siya. Sambit ni Tommy, kasabay ng paggiti sa kanya ng malungkot. Kung sa kanya ka sasaya, sa kanya ka sumama. Kahit na naluluha, ay mabilis niyang tinakbo ang kanto ng subdivision nila upang hanapin si Adrian. Nang makita niya itong naglalakad sa gilid, mabilis niyang tinakbo ang distansya nila at agad itong sinalubong ng mahigpit na yakap mula sa likod. Mahal na mahal kita, Adrian. Please, mag-usap tayong dalawa. Pakiusap niya, kasabay ng paghagulgol. Alang-alang sa mga bata, ayusin natin to. Hindi lang tayo nagkaintindihan, Adrian. Please, parang awa mo na. Kausapin mo ako. Gustuhin mang lumayo ni Adrian ay hindi niya rin nagawa. Para sa kanya, natatakot siya para sa kinabukasan ng mga anak nilang dalawa ni Christine. Kahit na may galit sa puso at kahit na may pagtatampo sa nagawa ng asawa, mabilis niya itong hinarap at binigyan ng isang mahigpit na yakap. Umalis ako para sa inyo. At uuwi rin ako para sa inyo ng mga anak ko. Mahina niyang bulong bago hinawakan si Christine sa mukha at binigyan ng isang halik sa noo bago muling niyakap. Kinagabihan ay magkasamang naghapunan ng mag-anak. May cake na inahanda si Christine para kay Adrian. Kahit medyo na mailap pa rin sila sa isa't isa, ay hindi pa rin nila maitatangging hanggang ngayon ay mahal pa rin nila ang isa't isa. Welcome back, Tatay!
bahati ng kambal. Sa hapag nila na pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Bukas ay may balak sila na ayusin. Ang tungkol sa pagkakamaling nangyari, 4 na taon na ang nakalilipas. Dito ikinwento ni Adrian ang tungkol sa trahedyang nangyari sa barko. Pati na rin ang tungkol sa bracelet na hiniram ni Luhens ay naikwento niya rin sa asawa. Naging emosyonal si Adrian nang muling maalala ang sinapit ng kaibigan. Nang gabi ring iyon ay nagtungo si Tommy sa tahanan ng mag-anak. Lasing ito at animong nag-amok. Ngunit nang makapag-usap at mapahinahon ito ni Christine, doon lang napanatag ang loob ng lahat. Lalo na nang napilit itong doon na lang muna magpalipas ng gabi. Kahit na hindi naging totoo ang pagmamahal ni Christine sa kanya, hindi niya pa rin mapigilan ang sariling magmalasakit sa kanya dahil ito nagturo sa kanyang kalimutan ng tungkol sa nangyaring aksidente. Katulad ng ginawang pagsakripisyo ni Adrian para sa kinabukasan ng mga anak niya, nagsakripisyo rin si Tommy para sa kinabukasan ng anak nilang dalawa. Kahit na masakit para kay Tommy ang magparaya, ay ginawa niya pa rin dahil sa awa sa dalawang batang naging malapit na rin sa puso niya. Ikaw, hanggang saan aabot ang pagsasakripisyo mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!